Unang trabaho ko noon bilang counter person sa isang branch ng Dunkin sa tapat ng Plaza Miranda. Bagong salta ako sa Maynila. Puno ng tuwa at kaba. First job, first experience. Noong una, ayos naman ang lahat. Pero habang tumatagal, parang may kakaibang presensya akong nararamdaman. Lalo na tuwing napapadaan ako sa third floor stockroom. Malaki pa noon ang branch. Abot hanggang ikalawang palapag at sa itaas ay ang madilim na bodega. Pero nang bumalik ako pagkalipas ng ilang taon para kumain, nagulat ako. Maliit na booth na lang. Wala na ang dating laki. Pero ang hindi ko malilimutan ay kung ano ang nangyari noong ako pang naglilinis ng buong second floor. Isa ako sa mga madalas utusan ng manager, lalo na kapag kailangang kumuha ng stock sa itaas. Isang gabi, inutusan akong umakyat. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng sobrang init, walang aircon at amoy alikabok na parang hindi na nalinisan ng matagal. Magulo ang paligid, mga kahon, lumang tarpaulin, mga papel na nilipad ng hangin. Parang may nakatingin. Pero binalewala ko. Pagbaba ko, may sumitsip. Mahina lang. Siguro tao lang, sabi ko sa sarili ko. Kinabukasan, habang nagmomop ako ng second floor, napansin kong unti-unting bumubukas ang pintuan ng stockroom papuntang third floor. Madilim doon, hindi mo makikita kahit anino. Pero alam kong nakalak ang pintong iyon. Ilang araw lang, nagbago ang duty ko. Pang-umaga naman ako. Kailangan naming nasa loob na ng store bago mag 6 a.m. Mga 5:45 a.m., pumasok ako. Ang bihisan namin ay nasa second floor, kaya dumiretso ako roon. Pagpasok ko, sabi ng kasamahan kong lalaki, "Pre, bawal magpasok ng hindi staff ha." Nagulat ako, "Ha? Wala naman akong kasama." Sabi niya, "Meron nakaputi kasabay mong umakyat kanina." Nanlamig ako, kasi wala naman akong kasabay. Simula noon, tuwing mag-isa ako, pakiramdam ko may kasunod. Minsan, naririnig kong may lakad sa hagdan. Minsan, may sumasabay huminga sa dilim. Hanggang sa natutunan ko na lang wag pansinin. Ngayon, tuwing napapadaan ako sa Plaza Miranda at napapatingin sa maliit na Dunkin booth na iyon, hindi ko maiwasang mapaisip kung saan kaya ngayon ang babaeng nakaputi at kung sino talaga siya. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.